Pag-iibigan lang ba? O Huwag niyong tapakan ang katarungan niyo ba? Ay nasa inyo. Sila Magkano bang kita mo yung phone ko ba? lahat ng ito ay hango sa nobela ng Noleme Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ito ay pinag-aralan ng mga sigaturan ng mga kabataan. Ang lahat ng mga klase ay gustong matutunan tungkol sa nobelang ito. Kaya, nagtipon-tipon sila upang sabay-sabay itong basahin at mas maunawaan. Uy, mga classmates, sabayin niyo kaming basahin itong isinulat ni Jose Rizal. Sige nga, ano bang nilalaman yan? Ang taas ng kwentong ito, siguro ang mga eksena lang ating babasahin. Sino ba ang gusto niyong marinig sa kwentong ito? Sina Crispin, Basilio, Sisa at Pedro. Dahil narinig ko na kawawa ang pamilya nila at yung sakristan, utusan at alferes din. Siyempre, sinang Maria Clara, Ibarra, Tia Isabela, Utanda Roli. Sisimulan natin ang kabanata ng 2 sakristan. Naglakad sina Crispin at Basilio upang magpahinga, ngunit ang may Magpahinga muna tayo, Crispin. Magkano bang kita mo yung buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Dahil gusto nang bayaran mo yung sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? 32 piso ang binibintang nila sa'yo. Kahit magtrabaho ba ako ng 1 taon, hindi ko yan mababayaran. Ngunit wala talaga akong ninakaw, kuya. Wala talaga. Kapag nalaman ko ng inay, natatakot ako, kuya. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman naniniwala si inay. naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang sakristyang mayor. Basilio, may utang ang 2 real dahil sa dita mo pagpapatunog ng kampana. Ikaw naman, Crispin, di ka maaaring umuwi hanggat di mo sinasauli ang ninakaw mo. Wala talaga akong ninakaw. Hinawakan ng sakristyan si Crispin at nila ito pababa ng hagdan. Subalit, nakahawak rin si Basilio sa kapatid. Sinaktan ng sakristyang mayor si Basilio hanggang sa halos hindi na ito makatayo. Muling nila si Crispin at ito'y pinalagay pababa ng hagdan. Kawawa naman sila, pinagbintangan silang masasama kahit hindi naman sila ganun. Kaya nga, kawawa na sila, lalong-lalo na ang kanilang ina na si Sisa. Kaya basahin natin ang kwento niya, ang kabanata, ang pamilya ni Sisa. Naghanda ng pagkain si Sisa para sa kanyang anak. Marami, gutom na ako mga anak ko. Hindi ko sila hayaan magutom kaya pagandaan ko sila ng masarap na pagkain para sa kanila. Nang biglang dumating ang lasing na si Pedro. Nagkain ba? Oo, meron. Saan? Gutom na ako. Okay, ubusin na. Imbis na sa kanyang anak dapat ang pagkain, inubos lamang ito ng kanyang asawa, kaya di maiwasan na magalit ni Sisa. Wala na natira? Pero paano na yung mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, saan na ba ang mga batang iyon? Nasa komento pa. Uuwi rin sila. At biglang umalis si Pedro na para bang walang respeto sa kanyang asawa. Sandali. Hindi mo ba sila hintayin? Alis ko kung kailan ko gusto. Ilang minuto lang, dumating naman si Basilio. Inay, gising pa po ba kayo? Baka sila Crispin. Bakit may sugat ka? Tumakas po ako sa computer night. Takot na takot po ako. At sa Crispin mo. Si Crispin? Nasaan siya? Nagtuman po sa magkwento inay. Hindi po siya pwede umuwi. Dahil pinagbintangan po siyang nagnakaw. Ano?
at doon na napatakbo si Sisa. Naman yung kasintahan ni Sisa, napakamasama ang ugali, tas walang pakisa na niya. Buti na lang talaga nakatakas si Basilio sa kumbento. Kung nasasawa na kayo sa mga negatibong mga eksena, babasahin natin ang kwento nila Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Mas maganda na lumipat ka sa Malabon. Hindi na kasi sa San Diego serbisyo ang inong mo na si Padre Damaso. Nilipat na siya. Sige, na ng mga damit at paalam ka na sa iyong mga kaibigan. Pinsan, ano ka ba? Masiyang anak mo sa San Diego. Sigurado akong masisiyan siya doon. Nandoon kasi si Ibarra. Tama, nagpasya nga si Ibarra dito. Ano? Ano ba yung dalagang yun? Narita, si Crisostomo nandito na. Halika nga dito, ikaw talaga, mayahiya ka pa. Nang biglang dumating si Ibarra. Huwag kang mag-alala, Maria Clara. Babalikan kita. Nang nakita sila, umupo muna sila sa dati nilang tinatambayan nang sila ay bata pa. Ikaw talaga, hindi talaga kita nakalimutan. Natatandaan ko pa yung mga oras na naglalaro tayo. Noong nasa Viterbo ako. Sinasabihan nila ako na kalimutan ka pero hindi kita makakalimutan sa Crisostomo. Huwag kang mag-alala, Maria Clara. Babalikan kita. Makalipas ang 2 araw, muling bumalik si Maria sa lugar na kung saan siya ay tumatambay. At sa lupuyang nandun din si Ibarra. Magandang umaga, Binibini. O Crisostomo, bakit naparaan ka? Napadaan ako dito. Ang ganda ng bulaklak, no? Kasi ang ganda mo. Ay sus, bobola ka pa. Nagmamadali ako ngayon. Ito, bulak-lak, ilalay mo sa loob ng mga magulang. Maraming salamat, Maria Clara. Mag-ingat ka ha. Paalam. Grabe nakakakilig naman ang eksena nila. Napakasaya. Oo nga, pati ako habang binabasa ito, bumubuo talaga ang ngiti na napakaganda. Subalit, sa mga nakakakilig na eksena, mabibigla ka sa mga nangyari kay Sisa. Basilio, anak ko! Nasa si Crispin! Bakit may sugat ka? Tumakal po ako sa computer night. Tapos natakot po ako. At si Crispin mo! Si Crispin? Nasaan siya? Nag-iwan ko siya sa convento night. Hindi ko siya pwede umuwi. Dahil pinaglintangan ko siyang nagnakaw. Ano? Pinakasalili ko ng convento? Dahil ang basa kumirakan tayo. Kailangan ka na rin mag-usap. Hindi! Diyos ko, ano ang gagawin ko? Crispin! Nasaan ka na, anak ko? Crispin! Tumungo si Sisa sa kumbento, dala-dala ang 10 na puno ng gulay. Ayun, may utusan. Para saan ang mga yan, Ale? Para sa kura po. Ngunit ang kura ngayon ay may sakit. Gusto ko pong makita si Crispin. Dito ko po siya nakita. Crispin? Ikaw ba ang ina ng mga batang yun? Mga magnanakang batang yun? Apoy Hindi na natuluyan ng utusan ang kanyang sinabi dahil sa ginawa ni Sisa sa kanya. Bawiin mo yung sinasabi mo. Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Ay, Sisa! Saan ka pumunta? Nang tumakbo si Sisa, nakasulubong naman niya ang gwardyang sibil. Teka, ikaw ba si Sam na magnanakaw? Oo, ako si Sisa. Hindi ko magnanakaw ang mga anak ko. Ilang araw na po hindi ko papagpipika si Crispin. Eh kung gano'n, isauli mo lang ang mga pera ng pinakaw ng iyong anak. Kahit pa po nanilipasan ng gutom ang mga anak ko, hindi ko po sila hayaan magnakaw. Maniwala po kayo, maawa po kayo. Sinungaling ka. Nang dahil sa ingay at kakulitan ni Sisa, ikinulong siya ng gwardyang sibil. Tulungan niyo ako! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Pakawalan niyo sa kura at kung yung nababalay pa. At kung gusto niyong balik ang kanyang maginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. Umalis ka na dito, wala na ipapakain ang pwede sa'yo. Nang nakalabas na ng bulungan si Sisa, doon na nagsimula ang kawalaan niya sa kanyang sarili. Crispin! Basilio! Ano to? Damit ang anak ko na nanakaw?
tuluyan nang nabaliw si Sisa. Grabe, nabalik mo na si Lisa dahil sa magawala na kanyang mga anak at sa walang pinagagawa ng Guardia Civil. Grabe, nagulat din ako. Hindi ko naman inakala na mabaliw si Sisa. Oo nga, at parang naikwento namin yung gusto yung malaman na karakter. Kaya dito namin tatapusin ito. Kaya nga oras na atang umuwi. Salamat sa pagsama sa amin na basahin ito. Bye!